good evening po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-95th day na ating share ng devotion video. And ayan, ngayon ay malamig sa Hong Kong. Actually, sobrang lakas ng hangin. Ay nasira nga yung payong ko kaganinang umaga. So, mag-ingat po ang lahat, especially usong-uso na posibleng magkaroon ng sakit na maaaring makuha dahil sa pabago-bagong panahon na may halong lamig at umuulan, and at the same time kapag mahina ka or sipunin ka or ubuhin, ay dapat na laging mag-ingat, maganda ng gamot or hanggat maaari ay palakasin ng ating katawan. So dadao na po tayo sa ating sharing and devotion video at nawa po ang bawat isa sa atin ay laging inspire para matuto ng salita ng Diyos at para pasalamatan ng ating Diyos para sa mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin gaya ng ating buhay, hininga at lakas upang mapagtagumpayan o magawa ang ating bawat mga dapat gawin sa bawat araw, either it's trabaho, negosyo, pag-aaral, or dahil bakasyon na. Karamihan na nag-graduation na pero iba hindi pa nag-graduation, kaya ayan, nawa ay congratulations po sa lahat ng mga graduate, and we know na deserve nyo po yan dahil pinaghirapan nyo yan. So, let us all start into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon, and magbubuli-buli kami muli Panginoon ng inyong mga salita Panginoon. Dalangin po namin at nagpapasalamat kami Panginoon sa wisdom na pinagkakalob nyo Panginoon, ang karunungan na walang kaparis Panginoon, sapagkat ito ay ang karunungan na ang aming Panginoong Yesus na siyang tumbos sa aming mga kasalanan Panginoon, ang siyang marapat namin Panginoon na ipahayag sa aming kapwa Panginoon upang makita nila ang kahalagahan ng ating Panginoong Yesus sa kanilang buhay at kung ano ang tinapos na gawa ng anak na si Jesus upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan at hindi mapahamak o magdusa sa walang hanggang paghihirap sa lugar ng mga kalaban, Panginoon. Pero dahil mahal nyo kami, Panginoon, ay isinugo ninyo ang inyong bugtong na anak upang matubos ang lahat ng sasampalataya at mananalig sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga blessings, Panginoon. Ang aming hininga, ang aming buhay, Panginoon, ang aming trabaho, Panginoon, o negosyo, pag-aaral at achievement ng bawat isa, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, salamat sa pagsama lagi sa amin ng banal na Espiritu mula sa pagkagising pa lang namin hanggang kahit kami ay natutulog, na siya nag-i-intercede sa inyo para sa aming mga greatest prayer, Panginoon. Dalangin po namin sa aming maging pagbubuli-bulay na inyong salita, Panginoon, ay kayo lamang ang mahayag at maitaas, Panginoon, at tangi ang mga salita niyo lamang ang lalabas sa aming bibig, Panginoon. Langisan niyo po ang aking labi, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay pawang mga nakalulugod sa inyo ang aking maipahayag sa aking kapwa. Ito po ang aming samad na langin sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ito po yung nakasulat sa Lucas 19:17. Sabi daw, magaling, sagot niya, mabuting alipin, dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Message, at pinuri nga daw ng Panginoong iyon ang pinagkatiwalaan na iyon. Tinawag itong mabuting alipin at magaling dahil naging tapat ito kahit sa kaunting ipinagkatiwala sa kanya. Kaya pamamahalain pa ito sa 10 lungsod. Application, masarap sa pakiramdam kapag napupuri ka ng nakakataas sa iyo. Maaaring ito ay ang iyong magulang, mga kaanak, mga amo, mga guro, mga makapangyarihan o ng pinagtatrabahuhan mo. Mas lalo ka pang naiengganyo na mas pagbutihan pa ang ginagawa mo. Kaya dito na mula sa isang gintong salapi na tumubo o nagbunga ng 10 ay pamamahalain na siya ng 10 lungsod. Mas lumaki na ang nasasakupan mo at hindi lamang 10 katao. At kapag mas lalo pang napagyaman at tumubo, ay baka ang isang buong bayan, bansa at buong mundo ay ipamahala ng Diyos sa pangangalaga mo. Kaya nga, abang nabubuhay pa tayo ay maging masigasig sa pagpapalago at pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Mabuting balita ng Diyos at pagtuturo o pagbabahagi ng mga pinagkaloob sa atin ng Diyos. So, purihin na pagbabasa ng salita ng Diyos. So, kagaya nga ng na-share ko na Reels video sa ating
FB, di ba, parang nakalagay dun is "To God be the glory," and yun yung tinawag ang pangalan at buong apelyido ng aking anak. And ako yung umakyat sa stage kasama niya para magbigay or magsabit sa kanya ng medalya ng kanyang pagiging with high honor. So, 'di ba? Parang ganun din sa atin, 'di ba? Sasabihin nga, "Well done, good and faithful student," para sa mga nag-aral na mabuti. But sa atin na naglingkod sa ating Panginoong Diyos ng walang pag-aalinlangan ng buong puso at buong pagsusumikap or kasigasigan, ay sasabihin sa atin ng ating Panginoon, magaling, 'di ba? Pag sinasabi, isang magaling nakatiwala, mabuting alipin, ayan. So, yung pinagkatiwala sa atin na yung ginawa ko ngang example ay halimbawa ang pag-awit or ang tungkol sa musika ay maaring ang ipagkaloob pa sa iyo ng Diyos ay kagaya dito na 10 lunsod o kumbaga ay bigyan ka pa niya ng iba't ibang katabaw, galing sumayaw, galing tumula, galing mag-drama or presentation, galing mag-preach, galing magturo, ano pa ba, galing sa mga instrumento, ayan, galing sa pagpipinta, basta marami pa, paabutin mo siya ng 10. And yun yung mga lusol na sinasabi na ipagkakatiwala pa sa iyo ng Diyos, 'di ba? And syempre kapag mas lalo pa na, 'di ba, from 10 dumami ng dumami, naging halimbawa 100, 200, 300 at pataas ng pataas pa ang iyong napatubo mula sa 10 pa na idinagdag o pinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoong Diyos, ay siguradong halos mapupuno mo na ang buong mundo ng mga nagtitiwala at nananalig sa ating Panginoong Diyos, 'di ba? Sabi ko nga, ang relihiyon hindi kanyan maililigtas, subalit ang iyong matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus, yan ang makapagliligtas sa atin, especially magiging hunger po ang bawat isa sa atin na ipahayag ang mabuting balita ng Diyos at tumulong sa iba't ibang pamamaraan, kagaya kung kaya mo tumulong ng pinansyal, ng tulong physical, tulong emotional, tulong spiritual, tulong social, para sa gayon ay ma-develop ang katangian, ang ugali o kakayahan ng isang tao sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng iyong sarili bilang isang example kung paano sila lalakad o mamumuhay ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? So, kapag napagtagumpayan mo to at nagawa mo ng maayos, kapag darating na tayo sa moment of reporting sa ating Panginoong Diyos, ay sasabihin kanyang, "Well done, good and faithful servant," na kung saan ay ipapatong nga ng ating Panginoong Diyos sa ating mga ulo ang korona ng kaluwalhatian, ayan, the crown of glory, na kung saan ay makikita ng lahat na ikaw ay naging isang masunuring anak at katiwala ng ating Panginoong Diyos, dahil hindi mo itinago lamang, hindi mo ipinagkait sa iba ang mga katangian or mga talento na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos, bagkus ito ay pinagyaman mo pa at pinayabong mo pa at pinatubo mo pa sa pamamagitan na mas marami o mas dumami ang nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya nga, di ba, ang always advice ko sa bawat isa, imbis na inuubos natin ang ating oras sa pagsa-social media, na halimbawa nagtitingin lang tayo ng mga magiging chismis or magiging ikasisira ng ibang tao, ikaiinggit mo, ikagagalit mo sa iba, di ba? Why not na ang ating pag-aralan o pagtuunan ng pansin ay kung paano natin mas maipadadama sa ating kapwa ang pagtulong, pag-ibig, pagpapatawad, and how to be more and more like Jesus. Dahil ang ating Panginoong Yesus ang pinakamagandang modelo na dapat nating pamarisan kung paano mamuhay ng maayos dito sa mundo, 'di ba? So, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kakayahan. Wag mong iisipin na walang ipinagkaloob sa ating kakayahan ng ating Panginoong Diyos. Iba't ibang pamamaraan man yan, iba't ibang itsura, pero iisa lang ang layunin niyan. Yan ay para mapapurihan ng ating Panginoong Diyos, maitaas siya sa pamamagitan
ng buhay natin na masamyong handog sa ating Panginoong Diyos dahil we dedicate ourselves, we dedicate our life to influence others in a good way na kung saan ay 'di ba mas lalo silang mananalig, mas lalo silang sasampalataya, mas lalo silang magtitiwala sa Diyos na anuman ang hiling na bawat isa ay ito ay ipagkakaloob ng Diyos. Basta tayo ay sabi nga sabi, all our prayer or all of God's promises are yes and amen in Christ Jesus, 'di ba? So kapag nasa sa atin, sumasa atin at nagahari sa atin ang ating Panginoong Yesus, ay ang ating Panginoong Diyos ay nalulugod sa atin at mas lalo niya ikinaliligaya. Nabigyan ka pa ng bigyan ng lahat ng iyong mga pangangailangan, ng lahat ng mga talento, kayamanan, at mga bagay na kakailanganin mo para sa mas lalong higit na paglago ng ebanghelyo o ng paglago ng mga nananalig at sumasampalataya sa Kanya, di ba? So, nawa sa buhay natin, di ba? Huwag nating mahayaan na tayo ay mamatay na lamang na walang kabuluhan o naging kagamit-gamit ang ating buhay. Bagkus, we should be inspired na ang buhay natin ay maging mabuting example sa ating kapwa na kung saan ma-inspire sila na ay gagayahin ko nga tong kapatid kong to kasi napaka-friendly niya, napaka-matulungin niya, talagang nagtitiwala siya sa Diyos sa lahat ng kanyang mga pinagdadaanan o gagawin at higit sa lahat ay makikita sa kanya na naghahari ang Panginoong Yesus. Kaya 'di ba mas ma-inspire sila na gayahin ka or to be like you. Pero syempre kung mahigitan ka man nila or mas marami man yung taglayin nila na talento ay wag na wag po tayong maiinggit sa ating kapwa. Dahil we are created wonderfully and fearfully made. Ayan. Kumbaga walang pagkakamali na ginawa ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kung bakit tayo ito, may dakilang layunin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nangyari yun, di ba? Kaya para sa bawat isa sa atin, nawa po, ay lagi nating asamin, lagi nating pagsumikapan na mapapurihan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating buhay na nagre-reflect or nakikita ng ating kapwa. Nang sa gayon, pasasalamatan nila ang ating Panginoong Diyos dahil hinayaan ng Diyos na ikaw ay malika dito sa mundo to inspire them, to teach them, and para mapunta sila sa mabuti o magandang landas na tatahakin patungo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. So nawa po, may natutunan tayo sa ating share na devotion video ngayon at ako ay magpapaalam na sapagkat kailangan na rin po magpahinga na inyong likod dahil bukas ay mayroon na naman po tayong trabaho na dapat gawin. So let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kaming muli Panginoon sa inyong mga salita dito Panginoon na kung saan ay matapos ninyong makita Panginoon na well done, na very good Panginoon at napakahusay o magaling na nagawa na inyong mga lingkod Panginoon. Nawa ito Panginoon ay maging mas lalong higit na masamyong handog sa inyo Panginoon na mapapurihan ka at madakila sa buhay ng bawat isa Panginoon. At alam po namin Panginoon na ano man ang aming mga deepest prayer Lord God, ito man ay financially, physically, socially, or emotionally Panginoon, alam po namin Panginoon na ipinagkaloob nyo na ito sa amin at ito ay aming isa sa pamuhay Panginoon, lahat ng aspeto ng aming buhay, physically, mentally, emotionally, spiritually Panginoon, and socially Panginoon. Alam po namin na kayo ang lalong higit na nakakakilala sa amin Panginoon. Wala po kaming kayang itago sa inyo Panginoon because you are all-knowing Panginoon. Kaya naman po Panginoon, lahat ng aming mga panalangin ito Panginoon are yes and amen in Christ Jesus Panginoon. At panghahawakan namin Panginoon ang aming mga natutunang salita ninyo sa Biblia Panginoon, na kung saan we pray Lord God na walang imposible sa inyo Panginoon. Basta hilingin ng bawat isa sa amin Panginoon ay agaran ninyo itong ipagkakaloob sa amin. Kaya muli Panginoon sa lahat ng papuri at pasasalamat at mataas na karangalan sa aming buhay Panginoon. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye!